Ay eto. Ipapakita natin si Ted Filon mga kababayan. Ano po? Ipapakita natin si Ted Filon ho, mga bossing. Minsan hindi ko maintindihan tong si Ted Filon eh, no? Pero halatang DDS. Kaya lang, may sinasabi siya dito eh, na mukhang hindi magugustuhan ng mga DDS, mga bossing. Ano po, ipakita ko sa inyo si Ted Filon, mga kababayan. At may trial. Iba, Ako, yung umpisa pa lang ng pagkakasalita ni Ted Filon, dapat may trial. Magagalit na yung mga DDS dito. I-real talk kayo ng medyo konti lang. Sabi ni Ma'am Brenda Barton, 2,600 plus tayo o 2,800 watchers tayo. Tapos, ang like lang daw ay 300. Aba, siguro yung 2,500 dyan, baka mga DDS. Di ba? Isang bagsak nga muna tayo para na kay Ginger Cat na mahilig sa sulid. Isang bagsak. Sulid! Tapos nandiyan yung kamao, tapos kulay green na heart. Ha? Eto para sa inyo to mga DDS, pakinggan ninyo. itong hahanga ang sino man po sa inyo sa Vice Presidente kung kanyang masasagot ito. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Di ba? Kung sasagutin po ng ating Vice Presidente, mga kababayan, rektahan yung mga katanungan at naidepensa niya ang kanyang sarili, rektahan, malamang po yung Mark Ramos ang sinasabi, naku, ihinto nyo na yan, Congress. Pinupolitika nyo na lang ang Vice Presidente. Malamang po yun ang sasabihin. O yan po ang binabanggit ni Mark Ramos ngayon. Kaso ho, wala. Paano ho natin ipagtatanggol ang mismong sarili niya ay hindi maipagtanggol ho? Mga bossing. Di po ba? Parehas na parehas ho yan, Ma'am Jelay, doon po sa mga DDS. Pag pumapasok po sa mga live, pag nakikipagtalakayan po sa mga live natin, mga bossing, biruin mo, umaabot tayo 1.5 oras, mga kababayan. 1.5 oras ho, mga bossing. Yung ating talakayan. Tapos ano ang gagawin? Ano ang sasabihin ng mga DDS? Naku, wala. Bayad ka. Ganun lang. Wala hong masabi. Dahil wala pong masabi o walang maigamit na pagtatanggol o depensa, yung kampo ni Pulonges Yotman. Di ba? Wala silang pang-depensa. Kaya paulit-ulit po, pinupolitika lang po kami. Ganun lang sila ho. Tama yung sinasabi. Kapag ka naipagtanggol mo ang sarili mo, hahanga ang taong bayan, baka mismo ang taong bayan pa ang magsalita para sa iyo. At maibabangon niya ang kanya pong dangal at pangalan Correct. Di ba? Isa din po sa sinasabi ko sa inyo, kung sakali na ako ang nasa sitwasyon, ako na naman. Ako ang nasa sitwasyon ni Inday Sara Duterte. At sinasabi sa akin ni Chis Escudero, na-dismiss na, okay na, ayos na. Hindi ako papayag. Hindi ho ako papayag. Ako pa mismo magsasabi, ituloy natin ang impeachment. Bakit ho? Ayoko na many isa, hindi naman pwede yun, no? Hindi naman pwedeng talagang perfectong Pilipino hindi maiisip na nagnakaw. Ayoko na may mga Pilipino na iniisip na nagnakaw ako tapos hindi ko na ipaliwanag ang aking sarili. Gusto ko siyempre, habang nakaupo ako sa aking posisyon sa pagka-Vice Presidente, wala ni isang magsasabi sa akin na, hoy ikaw, hindi mo napatunayan na hindi ka nagnakaw sa bayan. No? Walang magsasabi. Kasi kaya hindi mo napatunayan na hindi ka nagnakaw, dinali nyo lang sa teknikalidad. Dinali nyo sa kung makaano ba yan? Nasa konstitusyon ba yan? Ganito, ganyan. Dismiss na. Bakit? Kasi may 1 year ban. Di po ba? Makapal na lang po ang muka nung papayag, mga bossing, na hindi ako may impeach. Bakit? Na-dismiss. Bakit? Kasi may 1 year ban
na yun yung rason mo kaya hindi ka na-impeach. Mas masarap po sa pakiramdam ng isang tao. Ano po? Na hindi ako mai-impeach. O bakit? Ayun o, tingnan mo ang investigasyon. Na ipaliwanag namin maayos, na i-deliver namin ng maayos yung depensa namin. At napatunayan, nagawa-gawa lang. Yang impeachment na yan, laban sa akin. Yun ang mas masarap sa pakiramdam po, mga bossing. Totoong naidepensa mo yung sarili mo. Di ba? Oh. Ito sa mga aligasyon na ito. So dapat may trial. Oo, kung ako nga, dapat may trial. Ituloy natin itong trial. Bigyan nyo ko ng pagkakataon para ipaliwanag sa mamamayang Pilipino. Oh, di ba? Sabi ni Sir James Saito TV, salamat po, sir. Good job daw tayo. Salamat po sa inyong super sticker. O, tuloy. Iba, iiwasan mo, ayaw mo na magkaroon ng trial. Ba't ka matatakot mag-trial? The fact na sinasabi mo, sobra na ang boto mo para doon sa... O, isa pa ho yun. Di ba, ang sabi nga nila is, naku, itong impeachment na ito ay number game ito. Number game ito. Madami na kami na kaibigan doon sa Senado, which is nakikita naman po natin. Bakit ganun? Takot pa din po silang umpisahan. At eto nga, ang sagot ng kampo nila doon sa 10 araw na palugit po doon sa subpoena, i-dismiss. Kasi daw po, may 1-year ban. Anak ng tipaklong yan. 16 na mga lawyer. Pinagsama-sama ang utak. Yun pala, takot sagutin ang prosecution panel. Magkano pa ang acceptance fee ng mga lawyer daw na yan? 40 milyones. Di po ba? Tapos, takot lang palang harapin yung prosecution. Kasi baka mahirapan silang idepensa. Ano po? Mahirapang idepensa. Sumasambulat po sa mga mata natin yung mga ebidensya Meron na tayong mga nalalaman o naririnig kung ano po yung mga ebidensya. Malamang po yung mga senador na din po na yan, alam na din nila yung ebidensya na mahirap ipaliwanag. Parang ang nangyayari po, mga kababayan, ang Senado po yung pinaka frontliner ng laban ni Inday Sara Duterte. O diyan kayo, frontliner kayo mga senador. Ang tanging gagawin nyo lang, i-delay, i-dismiss. No? Patagalin. At pagka napaikot ang bayang Pilipinas, hindi na aabot doon sa mga lawyer. Kasi baka mahirapan yung mga lawyer, lalo na kapag nakita ng mamamayang Pilipino yung ebidensya. Di po ba? Tuloy. Kwital Ba't ka ba matatakot? Hindi ba? Matatakot ka kasi baka mag-iba ang ihip ng hangin. Yan. Matatakot ka kasi baka mag-iba ang ihip ng hangin at Kapag nakita ng taong bayan na may basihan, iyan. Yan po ang kinatatakutan nila. Baka iniisip po nila, naku, tingnan mo paano naman natin i-acquit ito? Nanonood ang mamamayang Pilipino, kitang-kita. 'Di ba? Ng mamamayang Pilipino, napakalakas ng ebidensya. Tapos i-acquit natin, baka tayo naman ang balikan ng mamamayang Pilipino kapag ka-inacquit natin ito. Baka din baka iniisip naman din nila na baka tayo naman ang balikan ni Sara Duterte kapag hindi natin siya inacquit. Hirap, Kaya yung mga senador natin, sila mismo yung nagsusulong na i-dismiss, patagalin yung impeachment. Di po ba? Laking tulong nung kay Sara Duterte kapag kayang impeachment po ay na-dismiss o hindi natuloy, mga kababayan. baka mag-iba ang ihip ng hangin kapag nakita ng taong bayan na may basihan.
'Di ba? Baka pati yung mga DDS kahit bobo yang mga yan, kahit utu-utu yang mga yan, hala, wala na, ipit na si Sara Duterte. Baka mahipan ng hangin yang mga yan. Oh, biglang tumino ang mga utak ng mga DDS. 'Di ba? Kasi ang pinanghahawakan niya na lang ng mga yan, kaya nakasuporta dito, mga bossing. Idol nila si Tatay Digong, idol nila ang mga Duterte. Yun na lang po ang pinanghahawakan niya mga yan, mga kababayan. Ba't ka matatakot? Yung ang bloodbath na sinasabi, doon pinakamagandang panoorin natin. Nang sa ganun Wala na po yata yun, napalitan na po ng bloodbath. Sabi ni ni Ginger Cat, ano yun? Baby bath na lang daw yun. Di po ba? Hindi. Pero ako, seryoso ako, mga kababayan. Baka yung bloodbath na yun para doon sa mga senador yun. Sige, impeach niyo ako. Baka magkabukuhan tayo. Di ba? Gusto ko ng bloodbath. Baka magkabukuhan tayo. Oh. po ay magkaalaman tayo kung itong mga congressman na ito, opo, ay naging tuta lamang ng ilang mga politiko para Oo, totoo. 'Di ba? Pag tinrial yan, BP Sara, nako, yung sinasabi ninyo, Martin Romualdez, ganito, gustong maging presidente. Yang mga kongresista na yan, binayaran niya ng 500,000. Ngayon, doon sa impeachment, eto kaya naman po may impeachment kasi ganito. No, yang mga yan, eto po yung mga litrato, eto po yung mga witness namin na meron pong tagwa 150 million na natanggap po iyan. O, di ba? Mas titimbang o maninimbang o makikita ng taong bayan na totoo yung sinasabi nyo na may nagkabayaran kaya kayo ini-impeach. Bakit po natatakot? sa kanilang pansariling interes. Pero bakit mo iniiwasan? At ngayon, ang salag nga natin puro teknikalidad, di ba? Diyan po ang kampo ni Inday Sara Duterte. Diyan po pumapasok mga boss, chief, amo, sir, na kung ako hindi ako papayag. Nasabihan ako ng tao. Kung ako ang nasa posisyon niya, sasabihin sa akin ng tao, "Hoy, wag ka nga dyan. Hindi mo napatunayan na hindi ka nagnakaw sa bayan." No? Kaya hindi natuloy yung impeachment dahil dinali nyo sa teknikalidad. Tinanong nyo kung ganito, ganyan, tapos yung 1 year ban. Nandoon pa din, naiiwan yung katanungan ng bayang Pilipinas. Nagnakaw ba si Sara Duterte o hindi? Na mas mukhang papabor po doon sa nagnakaw dahil po halata ng mamamayang Pilipino yung pag-iwas nyo doon sa mga kasagutan ho.